Hello everyone, how are you today? I hope everybody is fine and safe. I am your teacher Jem Raymond and today I will present to you about this expanded career progression policy. Paano ba yung promotion through reclassification as far as expanded career progression is concerned? Actually mga teachers, series of videos po yung gagawin ko based on this at base po yan sa natinan ko po na Regional Training of Trainers on Assessors Training and Deepening on Classroom Observation and Portfolio Assessment last January 27 to 31, 2025. Di po siya kasi pwedeng isang pag-discuss lang. Kaya please bear with me as I present to you ang mga salient points po sa mga topics na na-discuss namin during that training. At sisimulan ko po ito sa pag-present sa overview ng Expanded Career Progression Policy. Anong teaching position pwedeng makapag-decide si teacher kung teaching career position yung gugustuhin niya o yung admin na side? At what are the new career stages once the expanded career progression will be fully implemented? Ano yung mangyayari sa mga posisyon ng head teachers, SPED teachers, at assistant principals? Lahat ng mga tanong na to, sasagutin natin yan sa video na to. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Now let's talk about Expanded Career Progression Policy. Base po yan sa Executive Order number 174. Ang Executive Order 174 Series of 2022 o ang Expanded Career Progression System for Public School Teachers ay naglalayong palawakin ang career growth ng mga teachers sa mga pampublikong paaralan. Sakop nito ang lahat ng guro sa elementary, junior high school at senior high school na nagbibigay pa ng mas malinaw na chance for promotion at professional development sa ating mga teachers. Under Executive Order number 174 authorizes the creation of the new additional teaching positions. So, you've noticed here, yung blue-colored na font, may additional items nga na Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, and Teacher 7. And for Master Teacher position, nadagdagan po ng Master Teacher 5. Ito po yung mga additional na mga teaching positions authorizes nga through Executive Order number 174 Series of 2022. Ang ating teacher ay pwede lamang makapili ng kanyang career path kung aabot na siya ng highly proficient teacher o ang pagiging Master Teacher 1. Kapag nakaabot na siya ng MT1, pwede na si teacher mag-decide kung magkukontinue siya sa kanyang teaching career. Then dito siya sa Master Teacher 2 until Master Teacher 5 na path tutungo. Pero kung mag-decide siya na maging school administrator, then pwede siyang mag-decide sa mga school principals na position. That's Principal 1 to Principal 4. Provided kung si Master Teacher ay nakapasa na sa National Qualifying Examination for School Head or NCQES. Now, reclassification as the primary means for promotion, making promotion faster and self-paced. Yes po, ang promotion as far as the expanded career progression is concerned will be based on reclassifications po. Kung ilan ang mga mapopromote in a certain school or SDO, that would depend pa rin sa budget na available as approved by the DBM. And also, our promotion this time is primarily based on PPST. Yes po, yung ratings natin na nakukuha every end of the school year ay malaki po ang weight sa promotion natin ngayon. Sa pag-implement po ng expanded career progression, masasabi natin na connected po talaga lahat ang ginagawa natin sa schools when it comes to PPST. So sa mga susunod po na mga videos ko na gagawin, malalaman ninyo paano ginamit ang PPST sa pagbigay po ng corresponding point sa criteria on promotion. Kaya abangan nyo po yan mga teachers. Na kung maalala natin yung statement ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang SONA niya last July 2024, sinabi niya doon na ang implementation ng Expanded Career Progression System is one of the priorities of the government and DepEd to ensure that no teacher retires at Teacher 1.
Now, sa bagong expanded career progression, may pagbabago din sa ating career stages, mga teachers. Ang Teacher 1 to Teacher 3, sila yung PPST Career Stage 1 o yung ating tinatawag na ngayon na Beginning Towards Proficient. Ang Teacher 4 naman to Teacher 7, sila yung magiging PPST Career Stage 2 o ating mga Proficient Teachers. Habang yung ating mga Master Teacher 1 at Master Teacher 2 ay ang ating PPST Career Stage 3 o yung ating tinatawag na Highly Proficient Teacher. Ang ating mga Master Teacher 3 naman to Master Teacher 5, sila yung mga PPST Career Stage 4, ating mga Distinguished Teacher. Dito naman tayo sa administration na part na stage. Ang Teacher 4 to MT1, sila yung magiging PPSSH Career Stage 1 o yung ating tinatawag na Aspiring Principal. Yung Principal 1 at Principal 2 naman, sila yung PPSSH Career Stage 2. Ang P3 naman or Principal 3, siya ang PPSSH Career Stage 3. Then yung Principal 4 naman, siya ang magiging PPSSH Stage 4. Pero sa mga video ko na gagawin, focus na muna tayo sa teaching career path ng ating mga teachers. Nung training po namin, may na-raise po akong mga questions katulad ng qualified ba si Teacher 1 maging Teacher 4 agad? Si Teacher 4 ba pwedeng maging MT1 agad? Now, sabi po ng taga-Central Office ng BHROD na present doon during our conference, intayin lang po daw natin yung official DepEd order on the implementation on the promotion through reclassifications kung ilang steps ang allowed for promotion sa ating mga teachers. Now, nabanggit din doon na yung Department Order number 20 Series of 2024 na na-release last year shall only be applied sa promotion through natural vacancies. So, yung ating Department Order about promotion through reclassifications ay ipapalabas pa lamang po. Now, this time, let me present the transitory provisions of Executive Order number 174, Series of 2022, IRR, or Implementing Rules and Regulations. Now, nakalagay po dito sa Section 19, may 3-year transition period po mula po sa date ng pag-issue ng Implementing Rules and Regulations, or IRR, on Expanded Career Progression System or Policy. Ang mga ahensya tulad ng DBM, DepEd, Civil Service Commission at PRC ang siyang may responsibilidad sa pagsunod sa mga patakarang nakasaad dito para maging maayos ang pagpapatupad ng Expanded Career Progression System. Now, take note po mga teachers, once the Expanded Career Progression System is fully implemented, reclassification na po yung basis ng ating promotion. Now, ano yung gagawin sa mga nabakanting posisyon? Now, here, in Section 20, conversion of existing vacant positions, meron po tayong scrap and build policy, kung saan ang mga nabakante ng posisyon ay aalisin at papalitan na po ng Teacher 1 positions. Now, narito po yung mga ilang alituntunin para mas maintindihan natin ito. Una, kapag ang bakanting posisyon ay tugma sa mga posisyon sa Expanded Career Progression, then automatic pong i-convert ito sa Teacher 1 position pagkatapos po ng 1 taon mula sa pag-issue ng IRR. At yung DepEd ay may 1 taon para punan ang nabakanting posisyon. So again, for example, Teacher 3 yung nabakante na posisyon. Then na-implement na po, may DepEd order na po on Expanded Career Progression System na i-implement na sa field. So, ano yung mangyayari sa nabakanting Teacher 3? Yung nabakanting Teacher 3 na yon, since may Teacher 3 na item dito sa Expanded Career Progression System, automatic pong i-convert iyon sa Teacher 1. What if kung yung nabakanting posisyon ay hindi tugma sa posisyon sa Expanded Career Progression System? For example, Head Teacher 1. Wala namang Head Teacher 1 doon sa ating Expanded Career Progression. Meron lang tayo Teacher 4 to Teacher 7, di ba? Now, kung ang bakanting posisyon ay hindi tugma sa posisyon ng ECP system,
kailangang mag-request sa DepEd para ito ay ma-convert sa Teacher 1 position. Again, uulitin ko para mas lalo nyo pang maintindihan. Ang transition period ay tatagal lamang ng 3 taon, simula sa petsa ng pag-issue ng Implementing Rules and Regulations. Ang mga ahensya ng DBM, DepEd, Civil Service Commission at PRC ang magpapatupad ng mga pansamantalang hakbang at magtatakda ng mga patakaran at mechanism para masiguradong maayos ang paglipat at epektibong ipapatupad ang Expanded Career Progression System. Na ano ba yung ibig sabihin ng scrap and build? Ang scrap and build policy ay nangangahulugan na papalitan ang mga kasalukuyang bakanting posisyon at gagawin itong Teacher 1 positions. Now, para sa mga nabakanting posisyon na tugma sa Expanded Career Progression System, una, i-convert ito sa Teacher 1 positions pagkatapos ng 1 taon simula sa pag-issue ng IRR. Ang DepEd ay kailangang punan ang mga nabakanting posisyon sa loob ng 1 taon gamit ang lahat ng kinakailangang paraan. Now, para sa mga bakanting posisyon na hindi tugma sa ACP, i-convert pa rin ito sa Teacher 1 position. Just like yung mga Head Teacher 1, Head Teacher 2, wala kasi yan sa ACP. So, i-convert yan sa Teacher 1 position, pero kailangang mag-request muna ang DepEd sa DBM para aprubahan ang conversion. Again, para lang po ito sa mga nabakanting positions. And we will explain later in this video paano kung yung mga item na wala sa ECP, just like yung head teacher, hindi pa naman bakante yan, ano yung gagawin? Ang mga existing field positions na hindi tugma sa mga posisyon na nasa Expanded Career Progression System ay papalitan lamang ng bagong titulo, ngunit mananatili ang kanilang salary grade level na equivalent. So for example, yung ating mga SPED Teacher 1, Head Teacher 1, Head Teacher 2, up to Assistant Principal 3. Yan yung current position. Kung may mga teacher pa na nag-hold sa mga position na yan, yung current position title na yan ay babaguhin base sa mga posisyon na nasa Expanded Career Progression System. So for example, ang Head Teacher 1, magiging Teacher 4 yan. Yung Assistant Principal 1 naman ay magiging Master Teacher 1. Yung Assistant School Principal 3, magiging School Principal 2. Kung nag-hold ng item niyan ay NQuest Passer. O kung hindi naman siya passer ng NQuest, yung Assistant School Principal 3 na yan ay magiging Master Teacher 2 na position. Nakalagay dito sa Section 23 about yung incumbent na Head Teacher 6, Assistant Principal 2, at saka Assistant School Principal 3. Now, kung si teacher o ang guro ay qualified naman bilang school principal kasi na-meet niya yung qualification standards at NQuest passer siya, then ang kanilang posisyon ay papalitan lamang ng title bilang school principal na may katumbas na salary grade. Now, may dalawang option siya sa kanyang tungkulin na gagawin. Una, pwede niyang ipagpatuloy ang kanyang kasalukuyang ginagawa in the same school bilang designated school principal. Pangalawa, gumanap siya bilang principal or school head designate sa ibang paaralan na nangangailangan ng principal. Na kung hindi naman qualified ang school principal, so yung kanyang position ay papalitan bilang master teacher na may katumbas na the same salary grade. Na mayroon ding tatlong option kung ganito yung mangyayari when it comes to their responsibilities and functions. So, una, magiging master teacher siya dahil yun yung equivalent ng kanyang position sa Expanded Career Progression at gagampanan niya yung tungkulin niya bilang master teacher. Pangalawang option, ipagpatuloy niya yung kasalukuyan niyang ginagawa in the same school bilang designated school head. And number 3, gumanap siya bilang school head designate sa ibang paaralan na nangangailangan ng principal. So, yung mga kasalukuyang may hawak ng mga posisyon
just like Head Teacher 6, Assistant Principal 2, at Assistant School Principal 3, ituturing sila na on-stream candidates. Ibig sabihin, nasa proseso sila patungo sa pagiging ganap na school principal. So, bibigyan sila ng mga professional development interventions para ihanda at isanay sila bilang full-fledged principals. So, magkakaroon sila ng priority sa promotion o reclassification patungo sa tamang posisyon bilang school principal. Now, let's have the section 24 ng IRR. Yung incumbent dito yung ay Teacher 1, Head Teacher 2, 3, 4, 5, at saka yung Assistant School Principal 1. Kung si teacher ay may mga ganitong posisyon, i-retain yung kanilang current position and perform the same function. May option silang humiling na i-retitle ang kanilang posisyon at gawin itong teacher o master teacher na posisyon sa loob yan ng 3 taon mula sa pag-implement ng IRR. Kung pipiliin nilang palitan ang kanilang posisyon bilang master teacher o teacher, may 3 silang pagpipilian na gagawin or functions. Una, gagampanan nila yung kanilang tungkulin bilang teacher o master teacher. Pangalawang opsyon, pwede nilang ipagpatuloy ang kanilang kasalukuyang ginagawa in the same school bilang designate personnel. So, parang school head, designate siya. Pangalawang option, pwede silang gumanap na school head designate sa ibang paaralan na nangangailangan ng principal. So, yung mga may kasalukuyang may hawak na posisyon na head teacher 1 to 5 at assistant school principal 1 ay ituturing sila na on-stream candidates din. Ibig sabihin, nasa proseso sila patungo sa pagiging ganap na principal. Bibigyan din sila ng PD programs or professional development programs upang ihanda sila sa pagiging full-fledged principal at priority din sila sa pag-promote bilang school principal kahit hindi sila dumaan sa master teacher 1 na positions. So, ang mga posisyon ng Special Needs Education Teacher or SNET at Special Science Teacher or SST ay papalitan ng bagong title ang kanilang posisyon base yan sa Expanded Career Progression System. Gayunpaman, mananatili ang kanilang parenthesis titles bilang Special Needs Education Teachers at Special Science Teachers. Ang kasalukuyang may hawak ng mga incumbents na Special Needs Education Teachers at saka yung Special Science Teachers ay magpapatuloy pa rin sa kanilang tungkulin na naka-attach sa kanilang posisyon. Now, let's have the Section 27, Designation and Redeployment of Excess Items and or Incumbents. Ang resulta ng pag-retitle o pagpapalit ng title ng posisyon ng mga teachers ay maaring magdulot din ito ng pag-redeploy ng mga posisyon sa mga paaralang may pangangailangan. Now, para sa mga incumbent na pipiliing gampanan ang tungkulin bilang school head designate, assistant school principal designate o department head designate, maglalabas po ng official na designation order upang formal na italaga sila sa kanilang bagong tungkulin. Now, abangan niyo po yung mga susunod ko na mga videos, teachers. Yung part 2 ng video na related po sa Expanded Career Progression System. I will discuss on my next videos yung mga bagong procedures and requirements for reclassification. Matatalakay ko po doon yung mga qualification standards ng mga Teacher 1 to Teacher 7 at pati na rin po sa ating mga Master Teachers na posisyon. Now, ano ba yung mga qualifications for Teacher 2 to Teacher 7? At yung ano naman yung mga qualifications for Master Teachers? Now, for example, sa education, sapat na nga ba yung bachelor's degree o master's degree para maging qualified to become a master teacher? O dapat may doctorate degree talaga para ma-qualify si teacher to become a master teacher? Now, stay tuned po mga teachers sa mga next ko po na mga videos. Tatalakayin natin yan, yung mga sagot sa mga questions na yan, sa mga susunod ko po na mga videos. Now again, thank you so much teachers. That's all for this video and have a blessed day ahead. See you next time. Keep safe everyone!